Yo, what's up, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat at may bisita tayo for today. CBT cleaning and then palit ng langis, change oil, gear oil din ba? Gear oil. Ayan na, nakalas na natin yung mga CBT niya, lilinisan na natin. At after na mabuksan natin, ay bumulaga sa atin yung tagas. Ayan o, pagbukas ko, tumulo yung langis dito. Kaya sabi ko may tama ang oil seal niya. Ayan, at nakita nga natin meron. Ayan. So, lilinisan natin. So, yan mga dumi. Yung tama. Pati dun sa belt niya, nagkaroon na ng talsik. So, may epekto to sa takbo. Kaya dapat malinisan ng ayos. Ayan. Pag yan ay tumalsik sa belt at saka sa pulley set, so may epekto sa takbo. Hindi maganda yung takbo. Lalo na sa lining. Kaya lilinisan natin. Ayan. Tapos mamaya papalitan natin ng oil seal. Ito. Meron naman tayong oil seal dyan na naka-ready. Sasalpak na lang natin. Okay. So linis muna tayo. Ito yung kanyang cover. Oh. Ayan o. Napakadumi o. Ayan. Yan yung talsik ng langis. Kaya dapat talaga every 6 months ay na-check ang mga motor para ma-prevent na hindi lumaki ang sira. Ayan, katulad niyan, malaki ang bawas din sa langis niyan. Kung mapapansin niyo minsan, pag change oil nyo, kunti na lang yung langis. So may epekto rin yan dito. Dito siya lumalabas. Bukod pa yun dito. So mayroon din ditong lumalabas kapag ka ang filter nyo naman ay madumi na. Ayan, katulad dito, medyo hirap na rin siyang humigop. Oh. So lilinisan din natin. Mayroon na. Pagka hirap humigop, yan yung palatandaan na nagkakaroon siya ng langis dito na marami. Ayan o. Ayan. Papalitan natin ng filter at langis. Okay. Langis. Ng lilinisan natin. Okay, okay. Tulo ang langis oh. Lakas ng tulo oh. So hanggang dito. Ayan. So, ibig sabihin, malakas na talaga. Linis muna tayo. Linis. Ayan na. Degreaser ang binanat natin kasi mayroon langis. May tagas ng langis dito. Ayan. Okay, so yan na mga kaduit, nalinisan na natin para swabe. Pati yung filter. Maganda, di ba? So, ito yung binili natin na pangtanggal ng oil seal, 4 pieces sa Cartool Mini Hook Set. Ayan. So, ito yung mga ginagamit sa pagtatanggal ng oil seal. Ayan. So, magagamit na natin yan kasi may papalitan tayo ng oil seal. So, ito na nga yung ating Aerox na nagkaroon ng tagas dito na malakas. So papalitan natin ng oil seal kasi ang problema ng ganito na punta dito sa CBT. Ayan. Kung mayroon kayo nito, mas maganda. Mas madaling magpalit kasi ihigitin nyo lang. Ayos na. Nandyan lang sa yellow basket natin ang ating nandyan lang sa link natin. Kung gusto niyo mag-order ng ganitong pang hook sa oil seal. Yan. Ganyan lang. Simple. Tapos tabi na ulit natin. Papalitan natin ng oil seal yan. So, linisan muna natin bago natin siya palitan. So, ito. Nililinisan talaga to para yan.
Yan, linis na mga kaduit. So papalitan natin ng bagong oil seal. So ito nga pala yung oil seal ng Yamaha Aerox B2 Inmax B2 at saka B1. Yan. Pare-pareho lang naman yan, common siya. So yan yung part number sa aftermarket, pero genuine Yamaha pa rin. Sa pagpapalit pala, ang gawin nyo para mas matibay, hindi lang basta isasalpak. So, ang ginagawa ko ay nilalagyan ko siya ng pandikit. Yan. Para hindi agad siya tatagas. Yan, ito. Unlike dun sa basta na lang sinalpak. Oo, okay din naman yun, kaya lang ito additional protection para hindi agad siya mag-leak. Yan, konti lang, yung nagkaroon lang siya ng dikit sa mga gilid ba. Tapos yung mayroong groove, yan ang sa loob. Kamayin nyo lang, pwede nyo kamayin nyo. Basta siguraduhin nyo lang na pantay dun sa surface na. Yeah. Kung hindi nyo kayang kamayin, pwede naman kayong gumamit ng dulo, yung ano ng screw or ng ganito para pumantay. Para sureball na pantay siya. Okay? Ayan, tapos ganun nyo lang yung mga excess. Yan na. So, ganyan lang kasimple. Magpalit ng oil seal sa inyong mga pulley back. Ayan. Sa inyong mga shafting. Yan. So, ito, bihira yan naman yung tumagas kasi hindi ito masyadong umiinit. Unlike dito na nandito sa makina, kaya may time talaga na bumibigay siya. So, ilang odo na to? 30 plus. So, yan. Yung sa akin nung 30 plus, ganun din. Siguro may lifespan din talaga lang to. Itong ganito. Napalitan ko na yung akin eh. Nasa 41 na yung sa akin ngayon eh. 41,000. Kaya, yun. Nakapagpalit na rin ako nito. Okay na? So, yan. Sa lahat ng mga may problema, yung tumutulo na dito yung langis, palitan nyo na kasi madali lang naman yan. Kayang-kaya nyo yan. Kahit nga flat screw lang eh. Yan yung part number. Okay.